Good day everyone! Kumusta pang lahat? Meron po tayong ulit babasahin para sabay-sabay po tayong ma-remind na we always be thankful whatever circumstances we facing in life. Mababasa ito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. Rejoice always. Pray continually. Give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Ito po'y sulat ni Pablo sa mga church ng Thessalonians. Ang mga tao doon ay dumadanas po ng pag-uusig. Sumulat si Pablo kahit po nasa kulungan siya para i-encourage niya ang mga kapatiran kay Kristo na magpatuloy sa mga gawain, huwag magbago sa kanilang pananampalataya, huwag magbago sa kanilang pagkakilala kay Jesus dahil ang lahat ng yun ay hindi masasayang. Ikininto din po ni Pablo sa sulat ang kanyang experience bago po niya narating ang Thessalonians. Dumaan din po ng pag-uusig si Pablo sa habang naglalakbay siya patungo sa Thessalonians. Ang lahat ng yun ay hindi po naging hadlang kay Pablo para magpatuloy na magbahagi ng salita ng Panginoon. Ganon din po tayo sa ating mga buhay ngayon, sa panahon natin ngayon. Ano po ang sabi ni Father God? Si Father God po ang nagsabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. Si Father God po ang nagsabi sa atin, kapag tayo po ay na kay Kristo ay dapat mag-rejoice po tayo at magdasal palagi at always be thankful in all circumstances we facing in life. Di ba po si Father God po ang nagsabi nun? Sa lahat ng ating pinagdadaanang difficult seasons, problems, struggle, trials, pain and sorrow, diyan po natin makikita ang pagkilos ni Father God sa buhay natin. Diyan natin makikita na may Diyos tayo sa buhay natin dahil hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Yan po ang sabi ni Father God sa atin. Kaya sa oras na tayo ay nahaharap ng mga problems or whatever circumstances, difficult season, we always remember God with us and God never forsake us. God always with us, okay? And God love us always. Yun lang po at maraming salamat. Ingat po ang lahat and God bless po.